And guys, eto na naman tayo. Ayan. Papunta pala kami dun sa may magandang view. So, habang nagtatravel, binibidyoan ko yung mga daanan namin. Kasi nga, gusto ko, may share din sa inyo kung ano yung nakikita ko, char. Kahit alam ko naman maraming gumagawa nito. Pero gusto ko lang. Tignan nyo guys, ang laylay sa Pinas, same sa Pinas natin, di ba? Nan may watermelon. Ayan, yung sa Pinas, yung bahay talaga dun, mas madami yung bahay ng kahoy. Dito kahit mahirap sila, wala ka talaga makikita bahay na kahoy. Karamihan sa kanila is naka-semento talaga. Actually guys, pagod na talaga ako dito ng time. Kasi nga, pumunta kami dun sa malaking mall sa Jeddah. Kasi pinalaro namin yung mga alaga ko. Then pagka umaga, pumunta naman kami dun sa kung saan na lang kami pumupunta. Nakakapagod. Kasi, biruin mo naman, excited ka na mag-travel. Pero nung naisip ko, pasan-pasan ko pala yung bata. Kahit nasasakyan na. Sobrang nakakangalay, no choice. Sasabihin pa ni amo na, hindi ka matutulog sa sasakyan. Ay nako, hindi pwede no, kailangan ko rin matulog. Ano bang magagawa ko kung inaantok ako habang nasasakyan? Pero at least, hawak ko yung anak niya. Kamuntik-muntikan pa kami madiskrasya, pero habang nangyayari yun, tulog pa rin ako. At yun na nga, alhamdulillah walang nangyari sa amin. Makauwi kami ng mapayapa sa aming bahay. Yun nga lang, pag uwi sa bahay, sobrang daming mga dumi. Yung dumi na, yung ano, yung mga lupa na nililipad ng hangin, pumasok siya lahat sa bahay. Sa kusina, punong-puno talaga ng alikabok. Grabe, 3 days, wala akong pahinga, linis ng linis. At ang malala, pagdating sa bahay, dumating kami sa bahay siguro mga 9 ng gabi. Hindi natulog na ako mga 7 ng umaga kakalinis. Hindi pa ako tapos nun guys. Then nagising ako sa hapon ng mga 6. Kaya yun, naglinis naman ako ulit. Natapos na ako siguro mga 2 or 3 ng umaga. Sabi ko sa amo ko, ayoko na mag-travel. Sabi niya, sino kasama mo dito kung iiwan kita? Sabi ko, sana bahala na. Sabi niya, hindi pwede. Alam niyo yun guys, ang hirap talaga yung gala yung masyado yung amo mo. Sobrang gala, makakapagod. Buti sana kung hindi ka maglilinis sa bahay ng kapatid niya. Kasi sa kusina, ako talaga naglilinis. Buong kusina. Siyempre, ayoko na rin maglinis sa bahay. Makakapagod kaya. Tsaka yun, ayun, sabi ko, madam, paano naman kasi alis yung bahay mo, sobrang dumi. Sagot, ayan, ganyan talaga. Kayo ba guys, yung mga amo nyo, ganyan din ba? Mabait naman yung amo ko, mabait lang yung bahay. Pero all around ako. Dalawa yung alaga ko, nagluluto, naglilinis ng bahay. Tapos ngayon nga pumunta kami sa bahay ng nanay niya. Naglinis din ako sa bahay ng nanay niya. Hindi ko kung may iabot na ano ba yan, regalo, gamot sa pagod or wala. Kung wala man, hindi na talaga mahuhuli. Kasi nga, biruin mo, pagod na ako sa bahay niya, maglilinis ako dito sa bahay ng nanay niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to. 2 years, 3 years sana Kaso nga, hindi ko alam guys, pag hindi nagbago yung amo ko, kakagala. Tapos walang makakatulong yung kapatid, nanay, wala. Kasi may katulong yung nanay niya, ginalik nila, hindi na kumuha. Ibang lahi, ako lang yung Pilipino na naging katulong nila. Kaya, hindi ko na alam kung tatagalan ko siya o hindi. Kasi hindi naman ako nasasaktan. Nakakain naman din ako ng maayos. Libre ako sa lahat. Pati wifi. Medyo mahaba-haba naman ang tulog ko pag may time. Pag walang pasok. Pero minsan nakakainis talaga yung mga Arabo. No? Kahit anong bait nila, may balit talaga sila na nakakainisan. Pero alhamdulillah, mabait naman sila. Kahit pa paano may tulog. Napahaba yung share ko guys. Napaka-okay ko na char lang. Gusto ko lang i-share yung mga nakikita ko habang magta-travel kami. Sana ma-enjoy kayo. At sana mapakinggan nyo yung pinanahin. Ano ba yun? Pinanahin? Ano ba? Pasensya na. Pasensya na. Nabubulol ako. Or bulol talaga ako. Sige guys, hanggang dito na lang. Sana mag-enjoy kayo. Bye!